Hoy, magandang hapon sa inyong lahat. Narito po ulit tayo ngayon sa bulwagan ng kabugukan. Ako po, si Botchog. At ako naman po, si Junjun. Manatiling itutok para masarap. Oy! Ano ba yan? Tagal na yan, ha? Ay, manatiling itutok. Anong itutok? Mali, oh. Mali pa din, manatiling nakatutok. Dahil kami ang maghahatid sa inyo ng mga nagbabagang maubo-ubo at masipon-sipon. Oy! Ano ba yan? Uso. Uso, malamig eh. Okay. Ng mga nagbabagang balita pala na magpapabago ng inyong mga pananaw sa buhay. Ito ang The Botchog and Junjun Show News Edition. Hello. Wala. Hello. Sige, tutuloy mo na doon. Hello. Hello. Yan, okay na. Okay, go. Okay na. Ay, ako. Hello. Yung mic ayaw makisama. Sira yung kanina, no? Ay, ako, sa ulo ng mga mamasama sa at matitigas sa mga team. Oy! Ng mga balita. Oy, gulong ng bus. Umandar. Kaso ng pilay. Minalakad. Tindera ng suka. Tinoyo. Okay, eto na. Ay, naka. Para sa ating unang balita, naku, makinig kayo mabuti. Ito na, isang gulong ng pampasaherong bus patungong Mars ang umano'y himalang umandar sa kahabaan ng Milky Way Galaxy sa kalawakan. Aba. Dahil dito, inilunsad ang kauna-unang premium point-to-point or P2P bus service mula Pilipinas patungong Mars via Milky Way Galaxy kahapon. Okay, maganda yun, ha? Desyembre 18 sa harap ng tindahan ni Aling Puri. Malamang green yan, no? Green Green kasi pure gold. Okay. Boss? Magsisimula ang unang trip na mga P2P buses na ito sa ganap na 3:00 ng umaga at 5.639 trips. Wow, may decimal. May decimal point, ha? Ano kaya yun, no? Kada araw ang gagawin ng P2P services na ito. Sa naging panayam sa mga pasahero ay napakalaking bagay umano ito para sa kanilang ibaang trips sa buhay. Mag-sightseeing sa kalawakan at makapag-selfie sa malared terrain ng Mars. Wow. Napaka-convenient at makakabawas pa umano ng stress sa buhay-buhay dito sa Earth. Balita to. Malaking pasasalamat din. Malaking pasasalamat din naman ng pamahalaan kay Elon Musk. Wow. Sa katuparan ng proyektong ito. At naghandog pa ng libreng sakay sa unang 146.37 na pasahero. Unano pa, no? May competition pa yung unano sa continue. Magpapatuloy naman ang libreng sakay hanggang sa December 31, New Year's Eve. At naman sunod, panibagong kaso naman ang nilalakad laban sa nakabalitang pilay sa Baclaran na himalang nakatakbo sa kanyang pagkakautang. Ito'y matapos na makad dito sa ibang lugar at napagdesisyon ng maging pugante sa isang sitio naman sa lungsod ng Antipolo. Ani ng mga taga-sitio Kalakad ay nagulat na lamang sila na may biglang dayo ang dumating sa kanilang komunidad. Wow, komunidad. Wow. At nakarinig pa ng isang malakas na alinghing ng kabayo. Aba, kabayo pa, brad, ha? Mas nagulat muna sila nang pagtingin nila sa iba yung palnuran ay nakita nila ang isang kabayo na may pilay ang nakasakay. Nandun siya. Okay. Pagkabang mo na ito sa pagkakasakay, ay nag-offer na raw agad ito ng ticket para sa horse racing sa San Lazaro, Manila. Ay talaga, gusto pa lumaban, ha? At kahit pa umano, silang tumaya upang magkaroon ng chances na manalo sa 137 million. Wow!
2025 Christmas Party Package Grand Prize na sponsored ng isang government agency. Ba, teka muna. Ano yan? Parang alam ko yun. Parang alam mo yan, brad, ah. Sis Kai, thank you. Naging maayos naman ang umano pakikitungo ng Pilay sa kanila. Oo, maganda naman pala, brad. Oo. Subalit sa katagalan ay nabalot sila ng pagtataka. Na sa tuwing kakaunti o walang maaninag na tao sa labas, ay nagiging maayos ang paglakad nito papasok sa kanyang tinutuluyan. Magsisinungaling pa. Oo, Dito nila naalala ang balitang naitampok sa CJ's World. Wow! Pinromote pa. Oo. CJ's World YouTube channel tungkol sa isang Pilay na nagpapanggap lamang may kapansanan para sa panloko ng tao. Galing si AJ. Kasi manad kayo dyan eh. Kaya agad nila itong ni-report sa polis. Mapayapa naman na uli at sumuko sa otoridad na nasabing Pilay. At nakatakdang diningin ang kanyang nilalakad na kaso sa House of Representatives Quadcom Committee. Aba? Hindi napapagaya pa doon. Ayan, okay. Hihiring pa rin pala doon. Quadcom pa rin. Ayan, at sa ibang balita naman. Ako, ito na. Ito yung ano. Ito na yata. 5K yearn. What? Nanalo? Nanalo ka 5K? Nanalo? What? Thank you, Sky. Congrats. Thank you, Sky. At ito sa ibang balita naman, isa umanong tindera ng suka sa barangay Maasim sa bayan ng Bulacan ang bigla na lang tinoyo ng walang kadahilanan. Ako yun ang nahirap eh. Kwento ng kanyang kasintahang lalaki. Mapayapa sila umanong natutulog ng kanyang tinderang iniirog sa kanilang silid nang bigla siya umano nitong sampalin. Napadauslos tuloy ang lalaki at lumipad hanggang Sarangani. Layo ata da. Layo noon. Hindi mo nang kamao niyan. Sa barangay Maasim din, nakaparehong pangalan ng kanilang barangay. Tila na naginip raw ang kanyang kasintahan na siya raw ay may kalaguyong babae. Okay. Yun ako, delikado. At nakitang sinesendan ng mga mensahe sa chat ng mga kataga. That was so hot. Yan na. You miss my body at smoke then... Bawal kasi sa kumo eh. Bawal. Kung hindi lang, Gian yan. Sige, continue. Umabot pa nga raw sa eksenang kapusukan ang pangangaliwa ng lalaki sa panaginip kuno. Ayan na. Dahil napunta pa umano ang palitan ng usapan nila ng kalaguyo kuno sa I'll touch myself na lang message. Ayan ang sinasabi ko eh. Continue. Kaya ganun na lamang ang lakas ng sampal sa kanya ng iniirog. Ani ng lalaki ay hindi naman raw niya magagawa ang mga bagay na yon sa tinderang iniirog. Dahil mahal na mahal niya ito at plano pa ngang pakasalan kinabukasan. Okay yan ha. Galing nga dahil tulad din ng mga news anchor nagbabasa ng mga balita. Ay, ang ganda yan ha. Naipasok yan. Gusto ko yun. Naipasok. Ganda yan. Ganda tol, ganda. Ulitin ko para malinaw. Malinaw, pakinggan nyo ha. Dahil tulad din daw. Oy, thank you. Sky, ng mga news anchor na nagbabasa ng mga balitang ito. Ayan ha, hindi manag. Ay mababait at matitino silang mga lalaki. Tama yan. Galing. Sakto. Kaya na-analysis kayo. Totoo yung balita. Okay, continue kayo. Kung kaya't hindi nila magagawang lokohin ang kanilang mga iniiro. Yes, tama yun ha. Tama yun ha. Tama yun ha. Walang kukontra dyan. Wala. Nagsusugal lang si Sky. Continue. Nakatakda namang magpagaling ang nasabing lalaki dahil sa tindi ng sampal at nagpaplanong magbenta na rin umano ng toyo sa kanilang tindahan para mabawas-bawasan naman ang supply nito sa kanyang kasintahan. Ay, nako. Wait lang. Teka, ito na. Dito tayo sa pinaka-seryosong guys, alam nyo na. Parte. Ito pinaka-importante sa lahat. Importante sa akin. Kailangan na makinig. Jack Huming ay po. Ayan. Jack Huming. Hello po. Welcome sa Kumu Cavite. Okay, ito na. Makinig po tayong lahat. Makinig po tayong lahat kasi ito na po ang ating trivia of the day. Tol.
Nagbagsak yun yung kailan. Oo, nagbagsak. Sorry. Thank you nga pala. Thank you sa'yo. Thank you. Ayan. Okay, ito po ang ating trivia of the day. Okay. Makinig pong mabuti. Paki-volume up po ng mga... Volume sa nyo. cellphone. Kasi ito po yung napaka-importante yung tutuloy. Pakahalaga. Yes. At makakapagbabago ng buhay ninyo. No, sigurado. Okay, ito po ang ating trivia of the day. Makinig mabuti. Ang tawag sa kagamitan na naglilinis ng damit ay washing machine. Makatanungin yan, Gulot, tandaan mo na. Maganda namang balita. Okay! Makatanungin sa BJ. At yan, mga balitang nakalap mula sa malawak naming kaisipan. Kami nyo tagang balita mga mukhang dayas. Oy! At puno ng kaangasan. Ako po si John. Paalala lamang na maligo araw-araw ng maaga para hindi mag-amoy guwaba. Ako pa din po ang talunan na si Botchog Lusog. Maraming salamat po at ito po muli ang inyong Botchog and Junjun Show News Edition! Woo!